Hello mga ka-M2M Desires. Ako si Kuya Will at ngayon may isang kwento akong ibabahagi galing sa liham ni Jolo, isang freelance masyur na may kakaibang karanasan sa kanyang trabaho. Masahe lang ba talaga ang nangyari o may mas malalim na kwento sa likod nito? Abangan nyo hanggang dulo at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento dito sa M2M Desires. Ready na ba kayo? Tara, pakinggan natin ang kwento ni Jolo. Hi Kuya Will, itago mo na lang ako sa pangalang Jolo. 29 na ako, freelance masyur dito sa Maynila. Sanay na akong umikot sa mga kondo at private clients na kadalasan mga babae. Pero minsan may mister din na nagpapamasahe kapag nandyan sa bahay. Di ako choosy. Basta trabaho. Ilang buwan na rin akong walang regular na customer. Kaya nung nirefer ako ng dati kong kliyente sa misis ng seaman, grab agad ako. Sabi niya, yung asawa ko stress palagi pag uwi. Baka sakaling makatulong yung masahe mo. Dumating ako sa unit nila isang hapon. Si Ate Jenny ang nagbukas ng pinto. Mabait siya, diretso sa punto. Huwag kang kabahan ha, di naman siya maarte. Basta malalim lang ang tulog niya. Tapos tinuro niya yung kwarto. Sige, andyan na siya, kakaligo lang. Pagpasok ko sa kwarto, nandun si Kuya Denver, yung asawa. Malinis tingnan, matikas, seaman talaga. T-shirt at shorts lang, pero halatang sanay sa mabigat na trabaho. Tahimik lang siya, parang wala sa mood makipagkwentuhan. Ako naman, sanay na sa ganyan. Kuya, okay lang ba simulan ko na? Tanong ko. Tumango lang siya. Tahimik lang buong session. Ang lakas ng hangin ng aircon. Pero mainit ang palad niya nung hawakan ko ang kamay niya. Di ko alam kung guni-guni ko lang. Pero parang may titig siya na matagal bago umiwas. Pagkatapos ng session, simple lang siya. Salamat, sabi niya. Iniabot yung bayad. Tama lang ang binigay pero may dagdag na tip. Hindi ko na pinansin. Paglabas ko, si Ate Jan nasa kusina, nagluluto. Kumusta? Nakalma ba siya? Tanong niya. Tumango lang ako. Ayos naman po. Wala akong ideya nung araw na iyon na iyong simpleng masahe na iyon. May kasunod pa. Pagkalipas ng 2 linggo, bigla ulit akong nakatanggap ng text kay Ate Jenny. Hi Jolo, pwede ka ba ulit bukas? Pamasahe ulit si Denver. Same time. Agad akong pumayag. Sa panahon ngayon, bihira na ang consistent na client. At kahit papano, maayos naman sila kausap. Pero may parte sa akin na medyo curious. Kasi noong unang session, ramdam kong may kakaiba sa tingin ni Kuya Denver. Hindi naman bastos pero parang may tanong na hindi niya mabitawan. Dumating ako kinabukasan. Same unit, same kwarto, same routine. Si Ate Jenny busy sa kusina at si Kuya Denver tahimik lang ulit sa kama, nakahiga. Halos walang palitan ng salita habang minamasahe ko siya. Pero ramdam kong mas relaxed siya ngayon. Minsan napapapikit siya habang hinihimas ko ang likod niya. Minsan parang humihinga ng mas malalim. Okay lang po ba ang pressure? Tanong ko. Mas okay pag mas madiin, sagot niya. Tuloy lang ako sa trabaho ko. Pero habang tumatagal napapansin kong hindi lang katawan ang may bigat. Parang may dinadala rin siyang kung anong hindi mabigkas. Bigla niyang tanong, habang nasa bandang balikat na ako, matagal ka na ba sa ganitong trabaho? Mga 4 na taon na rin po, sagot ko. Tahimik ulit. Tapos bumulong siya. Wala ka bang tanong? Napahinto ako. Tanong po? Wala lang. Parang gusto ko lang may kausap. Di ko alam kung trabaho ko pa yung ginagawa ko that moment o kung may bagong role akong ginagampanan. Hindi ko siya pinilit magsalita pero di ko rin siya tinanggihan.
Umupo siya pagkatapos ng session. Sorry minsan kasi parang ang hirap umuwi sa bahay na parang hindi mo rin kilala sarili mo. Tumingin siya sa akin diretso. Bukas ulit pwede. Tumango lang ako. Pero sa isip ko, hindi na lang ito basta masahe. Hindi ako makatulog kinagabihan, Kuya Will. Hindi dahil sa kaba pero dahil sa tanong. Ano yung ibig niyang sabihin na hindi mo kilala sarili mo? Alam ko, hindi ako dapat maapektuhan. Masure lang ako. Hindi ako kaibigan, hindi rin tagapakinig ng problema. Pero may bigat sa tono ni Kuya Denver na hindi ko maalis sa isip ko. Kinabukasan, bumalik ako. Si Ate Jenny umalis daw muna. May bibilhin sa labas. Kami lang dalawa ni Kuya Denver sa unit. Tahimik pa rin siya pero mas natural na ang kilos. Wala na yung awkward. Para bang sanay na siya sa presensya ko. Dito ka muna, sabi niya pagkatapos ng masahe. Sandali lang, kape? Nagulat ako. Hindi na siya yung tahimik at formal na kausap. Parang gusto niya akong makilala o makasama kahit konti. Tumango lang ako. Sige po. Nagkape kami sa maliit nilang dining area. Doon ko siya unang nakita ngumiti ng totoo. Sobrang tahimik sa barko. Alam mo ba yun? Simula niya. Pero kahit sobrang ingay sa mundo, minsan mas tahimik dito. Itinuro niya dibdib niya. Di ako sumagot. Nakikinig lang ako. Wala akong kaibigan na pwede pagsabihan nito. Dagdag niya. Wala rin akong lakas ng loob na magsabi sa asawa ko. Pero sa'yo, ewan. Baka dahil hindi mo ako kilala. Tumingin siya diretso sa akin. Matagal. Walang salita. Pero yung titig niya, parang nangungusap. Parang may humihiling ng pag-unawa. Kahit saglit. Tumayo ako. Kinuha ko yung gamit ko. Pero bago ako makalabas, hinawakan niya yung braso ko. Hindi mahigpit. Hindi pilit. Bukas ulit, nagkatinginan kami. At hindi ko alam kung masama bang sumagot ako ng oo. Kinabukasan, dumating ako ng mas maaga kaysa sa usapan. Hindi ko alam kung excited ako, kinakabahan, o curious lang talaga sa pwedeng mangyari. Pero isa lang ang sigurado, hindi na ito basta session lang para sa akin. Pagbukas ng pinto, si Kuya Denver na agad ang sumalubong. Wala si Ate Jenny. Umalis siya. May seminar sa trabaho. Gabi na raw ang uwi. Sabi niya habang pinapapasok ako. Walang sinayang na oras si Kuya Denver. Pagpasok pa lang sa kwarto, tahimik lang siya habang hinuhubad yung shirt niya. Nakatalikod siya sa akin. Di ko maiwasang mapatingin. Hindi sa katawan lang, kundi sa bigat na dala ng katahimikan niya. Sinimulan ko na ang masahe, parang dati lang. Pero habang tumatagal, iba yung pakiramdam. Parang may kasamang tensyon. Parang pareho naming alam na may nakaambang mangyari. Pero walang gustong mauna. Nang makarating ako sa lower back niya, napahinga siya ng malalim. Jolo, tawag niya sa pangalan ko. Unang beses niya kong tinawag. Po, may tanong ako, pero wag kang magalit. Sure po, okay lang. Ginagawa mo ba to minsan? Sa iba? I mean, yung hindi lang masahe? Nanlamig yung kamay ko. Hindi ko agad alam ang isasagot. Depende po. Pero hindi ako yung nag-umpisa. Kadalasan sila. Tahimik siya. Ilang segundo lang. Pero parang ang tagal. Pwedeng ako naman? Bulong niya. Mahina. Parang takot siyang marinig ang sarili. Hindi ko alam kung anong udyok. Pero tumango ako. Tumihaya siya. At doon ko nakita sa mata niya yung matagal ng kinikimkim. Paghahanap ng lambing, hindi libog. Lumapit ako. Walang madaming salita. Walang arte. Mainit ang palad niya sa batok ko. Mabigat ang mga mata niya
habang hinahanap yung sagot sa mga tanong na hindi niya kayang tanungin sa asawa niya. At nung dumampi ang labi niya sa leeg ko, doon ko na-realize, matagal na siyang nauuhaw at ako ang unang uminom kasama niya sa katahimikan ng gabi. Nang sumunod na araw, gaya ng dati, pagpasok ko pa lang ng kwarto, si Kuya Denver na agad ang nagsalita. Diretso na tayo. Wala na yung asawa ko ngayon. May overtime yon hanggang gabi. Alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Hindi na kami dumaan sa mahabang masahe tulad ng dati. Hinubad lang niya ang sando saka humiga sa kama. Ako naman, automatic na. Sanay na. Nilock ko ang pinto, lumapit ako sa kama, walang salita. Hinawakan ko agad ang garter ng boxers niya. Tumingin siya sa akin, bahagyang tumango, hinubad ko lahat. Nakabrief na lang ako. Lumuhod ako sa paanan niya at sinimulan ko na ang trabaho. Tahimik si Kuya Denver habang ginagawa ko. Walang ungol, walang salita. Pikit lang siya pero ramdam mong gising na gising ang katawan. Minsan, hinawakan niya ang ulo ko pero hindi niya ako pinilit sa kahit anong ayaw ko. Ilang minuto lang, tapos na. Tumayo ako, kumuha ng tissue sa lamesa at pinunasan siya. Siya na rin ang nag-ayos ng sarili niya. Bukas ulit, tanong niya habang inaabot ang bayad. Parehong halaga pero may dagdag na 50. Kinuha ko, tumango. Same time? Oo. Sagot niya. Hanggang nandito ako, gusto ko may kasama akong ganyan. Umuwi akong tahimik. Walang guilt, walang drama. Trabaho lang. At sa trabaho namin, may kasamang serbisyong hindi kailanman isusulat sa resibo. Simula nung gabing ayon, naging regular na ang schedule ni Kuya Denver. Tuwing Lunes at Huwebes ng hapon, alam ko na wala si Mrs. may masahe sa unit. Pero ang totoo, hindi na yun full session. Wala nang oils, wala nang back massage, wala nang kamusta katawan mo kuya? Diretso na agad sa kama. Pagpasok ko, naka-boxers na lang siya. Minsan nakahiga na agad. Minsan galing pa sa banyo, bagong ligo. Minsan, wala nang mahabang usapan. Basta ako na ang kusang lumalapit. Sanay na. Alam na namin pareho ang galaw. Ganun ulit. Sa kama, sa sahig, sa sofa. Minsan, patayo sa banyo. Mabilis lang minsan. Minsan matagal kung gusto niya. Walang halikan, walang yakapan, walang lambing. Puro katawan, puro libog. Diretso sa gusto niya. Ako ang nagbibigay. Siya ang nasisiyahan. Huwag mo lang akong titigan, sabi niya minsan habang ginagawa ko na ang trabaho. Bakit? Tanong ko. Parang mali pag may tinginan pa. Gusto ko lang maramdaman, hindi isipin. Doon ko naintindihan. Ayaw niya ng koneksyon. Gusto lang niya ng pahinga mula sa buhay niya, sa barko, sa asawa, sa pagod. Pagkatapos, pareho kaming tahimik. Magbibihis ako. Iaabot niya ang bayad. Minsan may dagdag, minsan eksakto. Pero never siyang tumawad. Minsan gusto niyang ako lang ang gumagalaw. Minsan siya naman. Pero laging malinaw. Walang alam si Mrs. At wala rin akong dapat maramdaman. Trabaho lang. Paulit-ulit. Wala kaming usapan tungkol sa damdamin. Basta habang wala si Mrs., meron siyang katawan na babalikan. Hindi na ako nagtaka nung minsang nag-text si Kuya Denver ng 2:00 ng hapon kahit alam kong weekday at dapat may pasok si Mrs. Pumunta ka na. Sabay tayong maliligo. Alam ko na agad. Emergency booking. Walang tanong. Umalis ako. Pagdating ko sa unit, open na ang pinto. Pumasok ako, diretso sa banyo. Nandoon na siya. Nakaupo sa inidoro. Walang saplot.
hawak ang cellphone. Hindi man lang ako tinignan, parang sanay na siyang ginagawa ko to kahit background lang ako sa buhay niya. Maghubad ka na, sabi niya habang nagsiscroll. Gusto ko mabilis lang ngayon, baka biglang umuwi yon. Ganun ulit. Pumasok ako sa loob ng banyo, hinubad ang lahat, lumapit sa kanya. Wala nang hiya-hiya, wala na ring arte-arte. Kinuha niya agad ang kamay ko, pinatong sa hita niya. Tumayo siya, pinaharap ako sa tiles. Kinabig niya ang balakang ko. Doon niya sinimulan, diretso. Walang salita, walang emosyon. Tunog lang ng tubig at ungol niya ang maririnig. Nang matapos siya, iniwan niya akong nakatalikod, umihi habang sinabayan ang shower. Tinapik lang niya balikat ko, sabay sabing, ayos na yan, may bibilin pa ako. Lumabas siya ng banyo at nagbihis at iniwan sa ibabaw ng washing machine ang bayad. Walang tingin-tingin, walang pasabi kung kailan ulit. Nagbanlaw lang ako saglit, nagdamit at umalis. Habang naglalakad palabas, isang tanong lang ang tumatak sa utak ko. Hanggang kailan ganito? Pero agad ko ring binaliwala. Trabaho lang, di ba? Tumigil ang lahat nang sumampa na ulit si Kuya Denver sa barko. Walang text, walang tawag, walang paalam. Basta isang araw, hindi na siya nagparamdam. Sa una, ang gaan sa pakiramdam. Akala ko, tapos na. Nabalik ako sa mga regular kong kliyente. Wala nang special. Wala nang dali-daling booking sa banyo o kama. Basta masahe lang talaga. Pero makalipas ang 6 na buwan, isang gabi, may dumating na text. Bukas, 3:00 ng hapon. Wala si Mrs. Tuloy tayo. Alam ko agad kung sino yon. At hindi na rin ako nagtanong. Pagbalik ni Denver galing barko, para bang walang nangyari. Pareho pa rin ang kilos, pareho pa rin ang gusto, pareho pa rin ang bayad. Pero may napansin ako. Tahimik na masyado si Mrs. niya. Madalang ngumiti. Isang beses na abutan ko siyang nakaupo sa sala habang palabas ako sa unit. Tiningnan lang ako, tapos bumalik sa panonood ng TV. Kinabukasan, tinanong ko si Denver habang nakahiga siya matapos ang serbisyo. Wala bang napapansin ng asawa mo? Huwag mo na isipin yon, sagot niya. Di siya nagagalaw pag bagong dating ako. Hindi niya ako pinapansin, kaya andito ka. Tahimik lang ako, pero iba na ang bigat sa dibdib ko. Dati, trabaho lang. Ngayon, parang may mali na. Parang alam ko nang mali, pero ginagawa ko pa rin. Huling gabi yon. Huling text ni Denver bago ako muling tumungo sa unit nila. Andito na ako. Same time. Alam ko na agad ang setup. Tulad ng dati, open ang pinto, tahimik ang bahay at may iniwang pera sa ibabaw ng drawer. Walang salita. Diretso agad sa kama. Tulad ng mga nakaraang taon, para lang kaming robot na gumagalaw sa isang script na paulit-ulit. Pero habang ginagawa ko yung huli kong trabaho kay Denver, hindi ko na kinaya. Sa bawat ungol niya, mas lalo kong naramdaman na hindi ko na sarili ko ang katawan ko. Para na akong wala. Nang matapos siya, tumagilid siya't nagsindi ng yosi. Ano, next week ulit? Casual niyang tanong. Tahimik ako. Hindi ako sumagot agad. Pinulot ko lang ang brief ko at nagsimulang magbihis. Denver, bulong ko habang inaayos ang bag ko. Wag na. Napalingon siya. Anong ibig mong sabihin? Wag mo na akong tawagan. Wala na to. Bigla? May bahid ng inis sa boses niya. Hindi bigla, sagot ko. Matagal na akong nagdadalawang isip. Ngayon lang ako naglakas loob. Akala ko trabaho lang to sa'yo. Tumango ako. Oo, trabaho lang. Pero kahit trabaho lang, tao pa rin ako. At kahit hindi mo sabihin,
Ramdam kong may kutob na asawa mo at hindi ko na kayang maging parte ng pagkasira ng ibang tao. Tahimik siya. Tumayo ako, nilagpasan ko siya sa kama. Huminto ako saglit sa pinto. Salamat sa tiwala, sa kabayaran. Pero tama na. Ayokong isang araw pagkagising ko maramdaman kong ako na yung dahilan kung bakit may nawasak. Lumabas ako ng unit nang hindi lumilingon. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, magaan ang pakiramdam ko. Wala nang bigat sa dibdib. Wala nang puslit sa banyo. Wala nang hiya sa salamin. At habang naglalakad pa uwi, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Hindi lahat ng trabaho kailangang ipaglaban. Lalo na kung konsensya mo na ang kabayaran. Alam mo, mga ka-M2M Desires, habang binabasa ko ang kwento ni Jolo, ramdam ko ang bigat ng kanyang pinili. Para sa kanya, trabaho lang talaga ang relasyon nila ni Kuya Denver. Isang transaksyon na kailangang tapusin para mabuhay. Pero may hangganan ang lahat. Nang naramdaman ni Jolo na nilalabag na niya ang sarili niya at ang konsensya niya, tumigil siya. Mas pinili niyang pangalagaan ang kanyang pagkatao kaysa ituloy ang isang trabaho na unti-unting sinisira ang sarili niya. Sa mundong puno ng pangangailangan, minsan ang pinakamahirap gawin ay ang magsabi ng hindi. Lalo na kapag ang tinatanggap mo ay hindi na lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal na pasakit. Ikaw kaibigan, ano ang pinipili mo kapag ang trabaho ay nagsisimula ng maging pabigat sa puso mo? Hanggang saan ka tatanggap ng isang bagay kahit alam mong hindi na ito para sa iyo? Kung gusto mong marinig pa ang mga kwentong ganito, mga kwento ng realidad, sakit at lakas ng loob, mag-subscribe ka na sa M2M Desires. Mag-like, mag-comment at i-share kung nakarelate ka sa kwento ni Jolo. Ako si Kuya Will at nandito lagi para pakinggan ang mga kwento mo. Hanggang sa muli, dito lang sa M2M Desires, kung saan bawat lihim may katotohanan.